In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father God, Yahweh El Shaddai, I want to thank you for this opportunity to proclaim your word. Father God, we ask the power of the Holy Spirit be upon us right now in the mighty name of Jesus. God, open our hearts, our mind, that the word that we're going to receive might flow with miracles and wonder. Lord God, the new life in the Spirit, when we accept Jesus Christ in our life, it just begun, oh Lord God, that it must be taken care of to grow so we can bear much fruit. We ask you this in Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 15 verse 5. I have to wear my sunglass. Hindi pala ako nakakakita ng, sorry. Okay. Sabi po ni Jesus, si Lord Jesus po ang sasalita, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and my words remain in you, we can ask anything. Apart from Him, we can do nothing. Amen? Sa Tagalog po, sa ating pong wika, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. The Gospel of the Lord. You can take your seat. Thank you very much, choir. Tanungin ko nga kayo mga kapatid, are you blessed? Ako po blessed po ako sa ating pong worship this morning. At lalo akong na-bless. Nakita ko nandito si Sister Tina at si Sister Meg. Wow! Sabi ko talaga naman, the presence of the Lord is with us right now. Amen. Bakit nga ba tayo kailangan magkaroon ng growth? Tanungin ko nga, sino kaya makakasagot dito? Bakit kailangan tayong magkaroon ng growth? Anyone can answer? Para po tayo magkaroon ng transformation. Kasi, mga kapatid, kung wala pong transformation, mga kapatid, ay hindi ka magkakaroon ng growth at walang pagbabago sa iyong buhay. Kailangan po tayong lumago. Remember when Jesus Christ in our life, nagkaroon po tayo ng new life. Now, we must grow to maturity. Amen? Hindi po nangangahulugan, mga kapatid, katatapos lamang po natin mag-take ng baptism of the Holy Spirit. Amen? Ay nangangahulugang matured ka na. It's only the beginning, mga kapatid. Amen? First step pa lamang po iyon. Para po yung isang binhi, halaman, mga kapatid, kapag may right soil, right care, ay lalago po iyon. Amen? So, kailangan ng right care. Ganun din po sa ating spiritual life para po tayo mamunga.
Ulitin ko yung sinabi ni Lord, I am the vine. You are the branches. Tayo po yun, mga kapatid. If you remain in me, ibig sabihin, kung nananatili tayo sa Panginoong Jesus, at mananatili tayo sa kanyang salita, tayo po ay mamumunga. So kung may mga prayer request kayo, amkinin nyo na. You can ask anything. Amen? Amen. So, napakadami ko pong question habang ginagawa ko to. Tanungin niya po natin ang ating sarili. This question is not meant for you to be judged. We will examine ourselves ang ating pong spiritual life. Are we truly growing in our spiritual life or we are staying the same? Kasi kung hindi ka po lumalago, bansot ka pa rin. Amen? That is the question, number one question that we have to answer. When problem come, is prayer is the first response na ginagawa natin? Kayo po ang nakakasagot niyan. O siya yung pinakahuli pag wala na tayong magawa pa sa mundong ito? Baka ginagawa nating last option si Lord. How often do we open our Bible? Kayo lamang po ang makakasagot niyan and allow God to speak to us. Another question po. Dito, maraming makakapasa. Are we connected to Christian community? Ito pong community natin, that is the reason why we strengthen our faith. Amen? Another question. Ang dami nating question dito sa topic na to. Are we using the gift God has given us to serve others? Taas ang kamay. Are we using the gift God has given us to serve others, mga kapatid? So, hindi po tayo nag-judge dito. Iyon po, examine po natin para maintindihan po natin itong topic na to. So, may mga susi po yan, mga kapatid. What are the key? What are the key on what must we do to attain growth? What are the key? Answer number one. Magbigay po kayo ng answer, meaning, in-examine nyo na yung sarili nyo, lahat na, magbigay po kayo ng sagot. Ano yung key? How we can attain the spiritual growth? Sister Mercy, through prayer, yes, pray always. Why? Kasi po yun po yung connection natin kay Lord. Prayer is not only asking, mga kapatid. Prayer, kapag ikaw po nakikipag-usap sa Diyos, nananalangin ka sa Panginoon, it is a relationship with God. Ibig sabihin, pag gising mo sa umaga, alam ng Diyos, alam niya kung nananalangin ka o hindi. Amen? So, ang ating pong Panginoon, tinuturuan po tayo to pray continually. Remember yung judge na corrupt? Di ba? Yung judge, hingi siya ng katarungan. Sabi niya, Your Honor, please, bigay mo na yung katarungan sa aking anak. Naku, lagi po siyang pumupunta doon. Alam niyo po kung sabi ng judge sa kanya, ibigay ko na nga ang kahilingan nito para hindi na niya ako buwisitin. Alam mo, corrupt judge yun, walang pinapakinggan. Pero sa kakukulit niya, binigay din ng judge ang kanyang kahilingan. How about us? Sabi natin, meron na tayong spiritual growth. Meron na nalig na ako sa Panginoon. Ipagkakaya ng Diyos sa mga taong kanyang hinirang, ang ating hinihiling.
Ganun din po tayo mga kapatid. Pray until something happen. Amen? Never stop praying and never lose faith. Amen? Amen. So, dito po sa paghingi, may pattern po yan. Mga kapatid, He taught us a pattern of prayer. Diba? Yung kailangan, i-adore mo muna ang Panginoon. The word act. Adore first the Lord. Kasi po, ano po ba ibig sabihin? Bakit kailangan pang i-adore ang Panginoon? Ibig sabihin, we worship and honor God for who He is. Hindi po, give me this, give me that. No. Number 2, so the word act is A-C-T, C is contrition. We ask forgiveness for our sin and humble ourselves before God. Ano ba ibig sabihin ng humble heart? Remember, God opposed the proud, di ba? And give grace to the humble. Right? Yung pong Pharisee, bigyan ko kayo ng sample para maano niyo po ito. Yung Pharisee at saka yung publikano, di ba sabi na yung publikano hindi nga makatingin sa, nakayuko siya eh. Pero yung Pharisee, di ba sinasabi niya, nagbibigay ako ng tithes. Kayo, nagpa-fasting ba kayo? Oh? Ako'y nananalangin. Do you think kinalugdan siya ng Panginoon? Hindi po, kasi nga po, ang ating Panginoon, ang gusto po niya with a humble heart. Amen? Amen. So ano ba susunod sa act? T. Thanksgiving. Thank you very much, Sister Tina. We thank God not only for big things. We thank God even small things. Amen? Di ba binigay sa atin yung dasal ng Panginoon na yung Ama namin, yun po yung ating, na po makakahigit pa doon sa prayer na yon. Kasi sa umpisa pa lang sinabi na, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Di ba? Di sabi niya, bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ibig sabihin, araw-araw, pinuprovide ng Diyos ang ating kailangan. Amen? Kung hindi naman sa will ng Panginoon, do you think, kapag humingi ka, ibibigay ng Diyos? Hindi po. Yan po yung dapat nating maintindihan. We should be grateful in everything that is happening to us in all circumstances. Sabi po niya yon. The last one is supplication. Alam niyo po yung nagiging common problem sa mga tao, yung give me this, give me that. Hindi po ganun, mga kapatid. As I have said, we bring our needs to God according to the will of God, mga kapatid. Kung sabihin mo, I want $10 million, do you think God will give that? It's not. No, hindi po ganun. Sabi nga, araw-araw, pinuprovide ng Panginoon ang ating kailangan. When we ask, it's supposed to be with the will of God. Amen? So, ano po yung nakuha niyo doon about the prayer? We must develop a daily prayer habit. We must pray with a humble heart. Amen? At ang pattern po, yung act, mga kapatid. A-C-T-S. Amen? Number 2, key. What are the second? Kanina, sabi ni Sister Mercy, prayer. Another thing that we have to understand para po natin ma-attain ang spiritual growth. Understand the word. Brother Daniel, purihin ang Diyos. Immerse ourselves to the word of God. See? The Holy Spirit is nag-English kay Brother Daniel.
Kasi po yung ating pong spiritual growth, it require spiritual nourishment. Diba? Yung sa Matthew 4:4, sabi po doon, man shall not live by bread alone, but by every word that come from the mouth of God. Ibig sabihin, hindi tayo nabubuhay lang puro sa pera, hanap buhay dito, 7 days a week. Naku, hanap buhay ang sabi niya, yung palang hinahanap niya ay hanap patay. Amen? Sabi nga po, every words that come from the mouth of God. At saka po itong, when we immerse ourselves to the Word of God, ito po yung ating pinakadireksyon, ito po yung ating pinakamapa. Kantahan ko nga kayo, bakit kaya kayo parang inaantok na? Kantahin ko yung, sabayan niyo ako mga kuwan. Thy word is the lamp unto my foot, and the light unto my path. Yun lamang po, kasi mahaba po itong topic natin. So, paano ba tayo magbasa ng Bible? Turuan ko nga po kayo kasi very, very important po ito. When we read the Bible, hindi po tayo parang nagbabasa ng comics. Amen? Hindi po para po ito nagbabasa tayo ng mga kwento ng nabasa ninyo, mga kapatid. Ito po, number 1 requirement po, we ask the guidance of the Holy Spirit. Siya po yung magtuturo sa iyo, what is that word na nabasa mo? Amen? Then, the second point, i-reflect mo po kung ano po yung ibig sabihin. Sabi po, thy word is the lamp unto my feet. Iyan po yung ating pinakamapa. Iyan po ang ating mga direksyon kung ano ang ating magiging direksyon sa ating buhay. Amen? So, kailangan po natin, pangatlo po, we need to meditate yung word na gusto mong matutunan. Ang topic natin, di ba? Sabi dyan, I am the vine, meaning si Jesus. Kailangan hindi ka hihiwalay kay Jesus. No matter what mangyari sa buhay mo, remain in God, remain in His Word para ka mamunga. Eh, ito po ang paraan. We need to attain the spiritual growth. Kailangan po tayong, we have to immerse ourselves to the Word of God. Amen? Ngayon, yung nabasa mo, sabi niya, sabi ng salita, para maintindihan po natin. Di ba? Kailangan yung response mo, you have to act on the Word. Eh, sinabi na nga seek first the kingdom of God and His righteousness. Anong inuuna mo? Tayo po makakasagot nun eh. Ha? Kaya salamat dun sa mga nasa USA, Canada kagabi. Thank you, Sister Lani and Sister Kim. Oh my gosh, natapos din. Another po yan sa 25 uli. Tayo po yung host, Montreal and Ottawa on the 25 uli. Huwag niyo pong baliwalain yung mga program po na binibigay sa atin ng ating pong pamunuan, mga kapatid. We need to respond to the word. Amen? Eh, busy ako eh. Sister, busy rin si Sister Nida. Busy rin si Sister Lani. Lahat po tayo busy. Amen? Yung pong Word of God, yun po yung nagtuturo sa atin, ano bang direksyon? Ano ba uunahin ko? Ha? Yung ako'y a-attend muna ng party? O ako ay dito sa nang gawain ng Panginoon? Kasi gusto kong lumago para ako magkaroon ng transformation. Kasi kung wala ka pong paglago at nananatili ka lang naka-stop, bansot ka rin kahit ano pang gawin mo sa buhay mo, wala kang magagawa. Very clear naman po yung sinasabi ng Panginoon, apart from Jesus, we can do nothing. Amen?
Dapat po, sa pakikinig natin ng salita, mga kapatid, dapat pinipili natin. We need to choose anong ating pinaniniwalaan. Minsan ka lang namang mag-a-absent eh. Di ba? Ganyan mga sabihin. Minsan lang naman. Minsan lang naman ikasal yan. Minsan lang naman niya mag-birthday. Mag-absent ka na. Dapat pinipili po natin ang ating pinaniniwalaan. Amen? Amen. Lalo na ngayon, Divine Mercy Sunday, wala pong makapagliligtas sa atin. Maliligtas lamang tayo through the graces of God. Sa awa po ng Panginoon. Amen? Dapat pinipili natin ang ating pinaniniwalaan. Hindi yung, ay oo nga sister. Ay oo nga. Sister Lenny, ano yung hayop na nagsasabing, oo nga? Ano yan? Cow. Gusto niya maging cow? Oo nga, kasi hindi oo lang ng oo kung ano ang sinabi ng kanyang kapatiran. Bigyan ko kayo ng halimbawa para maintindihan po natin kung ano ibig sabihin ng oo nga. Meron po isang babae, na-meet ko po siya, nagpunta na po siya sa gawain natin. Sabi niya, sister, I am in love with this married man. In love daw po siya. Kaso married na. Tapos siya naman din po, married din. Paano gagawin ko? Sabi niya, sister, sa mahal na mahal ko yun eh. Ako ba? Oo nga sa kanya? Hindi, kasi hindi po will ni Lord yun. Amen? Amen. Alam niyo po kung anong sabi niya? Yung babae na yon, nakaatan na dito yun. Sabi niya, marami namang gumagawa niyan eh. Marami namang gumagawa niyan. Sabi ng Biblia, do not conform to the pattern of this world. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Magulo po ang mundo. Dapat pinipili natin ang ating pinaniniwalaan. Dapat pinipili natin ang ating pinapakinggan. Dahil hindi po ng lahat ng naririnig natin ay truth. Lalo na yung mga naniniwala dyan sa lahat ng sinasabi ng AI. Mga kapatid. Tandaan po natin yan, mga kapatid. When we read the Bible, we need to pray, right? Second, we need to reflect on the Word. The third, we need to meditate the Word of God na ating pong napapakinggan. At number four po, we need to respond on the Word. Amen? Kung ano lamang yung will ng Panginoon, what is truth, ang dapat nating paniniwalaan, ang laman ng Biblia, kasi yun po yung mapa, yun po yung ating direksyon, mga kapatid. Amen? At lagi po nating tandaan, the devil is roaring like a lion. Inaantay niya na ikaw ay magkamali. Amen? But, when we know the Word of God, hindi mananalo sa atin ng deceiver. Why? Amen? Sinabi po niya yan sa Hebrew 4:12. Mga kapatid, the Word of God is like a two-edged sword. Magkabila daw po ay talim. Kaya niyang paghiwalayin ang kaluluwa at espiritu. Amen? Kaya niyang paghiwalayin. Number 3 po, ito gustong-gusto ng marami at alam ko po, tayo pong lahat na nandito, how we can obtain the spiritual growth. Number 3 is Christian community. Ito po, this is the Christian community na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi po niya dun sa Hebrew 10:25, do not neglect to gather together. When 2 or 3
are gathered in His name, He is with us right now. He is in our presence right now. At naniniwala po ako, lahat ng nananatili dito sa gawain na to, na sa ministry na binigay ng Panginoon, tiyak yan, pinagpala ng Panginoon. Amen? Hindi po masasayang ang kalit-lit ang ginawa natin dito sa ating pong gawain, mga kapatid. In this ministry, we support one another. Kahapon po, hindi ko po kayang mag-isa yun. We need people to do the Zoom host. And thanks be to God to those people who gave their time and their talent. Si Sister Lani nga po at si Sister Kim. At kasama po yung Ottawa. Morning pa lamang po, nagda-dry na kami niyan. Hanggang inabot ng 10:00 ng gabi. Amen? Ganun po. Kasi gusto mo makasunod ka sa pinaggagawa ng Diyos dito sa ating community na binigay sa atin. And when we gather together, mga kapatid, kahit kalayo-layo pa nila, tingnan mo, we are together in faith. Can you imagine, alam niyo po kung saan namin sila na-meet? Doon po sa cruise. And we cannot forget that. Amen? Kita mo, pinagpala tayo mga kapatid. Tuwan-tuwa ako nung makita ko ang ating mga kapatid. Tuwan-tuwa po ako mga kapatid. We gather together in faith. And God would strengthen us. God will strengthen us. Sabi nga doon sa Bible, through Christ, He will strengthen us. At my age, magsa-72 na po ako. Hindi ko expected na magawa po yung kahapon na doon po sa USA, Canada na yun, na talagang kasi nagsimba pa po ako dahil alam ko Mercy Sunday, from morning hanggang gabi, hanggang 10:00. Thank you, Lord, for this strength. Thank you, Lord. Talaga po, kasi God knows our situation, mga kapatid. Sometimes, may problema dyan. Look at yourself. Yung iba dyan nakangiti. Oo, tinitingnan ko si Sister Susan, nakangiti. Meron namang iba dyan, may dinadalang heavy burden sa buhay. But believe me, whatever it is, kung may mga broken-hearted kayo, o kung ano man ang mga dinadala nyo, God knows your situation. Dikit lang kay Lord. The more you grow closer to the Lord, the more problem you encounter, the more you draw closer to the Lord. Amen. Amen. Dito nga sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ito po yung foundation na ginawa ng Panginoon sa atin. We are under the umbrella of the Catholic Church. Yung ginagawa ng iba, punta rito. After few months or few years, yung iba nga, weeks lang they transfer again to another congregation. Punta na lang siya dito, pupunta rito. Pagkatapos, lipat ng lipat. Doon pala sa nilipatan niya, mas masahol pa. Amen? Hindi kayo nakakakita ng ganon. Lord, I will serve you till the end of time. Salamat po sa pagdala niyo ng aking asawa rito. Nung nakuha na, they're gone. Amen? Di ko po alam kung anong mga dinadala nyo, pero ang Diyos alam po yung mga problema natin sa ating buhay. Kumbaga, dito po sa atin, sa community, this is our training ground. Kasi lahat po tayo, hindi pa tayo lahat mature. We are still on a process, mga kapatid. So, mananatili tayo sa ating ministry. Sama-sama tayo mag-iiyakan dito. Sama-sama tayo magsasaya. Sama-sama tayo magbibigay na encourage to one another. Kaya nga, lagi kong pinapasalamatan yung mga council natin, binigay po yung pagkakataon sa kanila na i-handle nila, sila ang mag-lead ng gawain dito. Yung po mga nakaraang council, binigay na po sa inyo yung pagkakataon.
Kasi ito po ang ating pinaka-training ground, mga kapatid, para po tayo ay magamit ng Panginoon. Amen. Manatili ka lang kay Lord. Manatili ka, mga kapatid. Amen. Number 4 na po tayo. Number 4 is service. Paano mo maibibigay ang service mo kay Lord? Ganon siya, Espiritu. Tanungin niyo po ang sarili niyo, mga kapatid. Paano mo maibibigay ang service to others? Ganon siya ay Espiritu. Di ba sabi niya sa Matthew 25:40, whatever you do to the least of your brethren, you do it that to God. You do that to God. Whatever you do to the least of your brethren, you do that for Him. When we help, mga kapatid, we encourage each other in serving God. Pag tinulungan mo po yung isang tao, sa Diyos po yung nagpapasalamat. Binigyan po tayong lahat. Naging topic yan ni Sister Lenny. Receiving God's gift. Binigyan po tayo ng Espiritu. The fruit of the Holy Spirit. Mga kapatid, that gift is to be used to bless others. Amen. Nung tayo po, tinawag po tayo dito sa ministry na to, hindi po tayo tinawag ng Panginoon to be isolated by yourself alone. We are created by God to grow together here. Now, we need to serve our brothers and sisters, especially those who are in need of help. Amen? Thank you kay Sister Ami. Alam niya yung ginawa niya. So, bigyan ko po kayo ng ng istorya para maintindihan po natin kung ano itong topic ng growth. We can attain the growth, a spiritual growth, by prayer. Immerse yourself to the Word of God. Number 3 is Christian community. And then number 4 is service. Right? Bigyan ko po kayo ng istorya. Wake up naman kayo. Ayoko kayo inaantok. Meron pong farmers, nagtanim po siya ng 2 seed. Yung 2 na to, same sunlight, same soil. Yung isa, tsaka nilalagyan niya po ng maraming tubig. Hanggang sa nawala na yung alam mo yung weeds. So, he grow. Yung isa, pareho ng soil, pareho ng sunlight, kaso katiting na tubig lang ang nalalagay niya. Di ba namamatay? Ganon din po tayo, mga kapatid. Yan po yung ibig sabihin ng growth. Kung ang ating spiritual ay pumupunta lamang tayo dito, kung tayo ay available, ay hindi po yun, mga kapatid. Hindi ka mamumunga. At mananatili kang bansot. Ganon din po yung ating spiritual life. Tandaan po natin, binigyan tayo ng lahat ng Panginoon. Katawan, bibig, paa. Gamitin po natin yan. Mga kapatid. Amen! Naku, may another question ako. Kailangan masagot nyo to. Kapatid, bago ko tapusin to, gusto ko masagot nyo to para pagkatapos po ng ko ay masagot nyo to, mga kapatid. So,
Sino kaya makakabuo? Sister Nelia, gusto mo mabuo yung yung how we can attain? Sino makakapag how we can attain the spiritual growth? Number 1 is prayer. Iyon na nga yun. So, God wants us to grow. Umuubo pa man din po ako. Ha? Siguro sa pagod na. Pero, no matter what, we will continue to serve the Lord. Amen. Basta po nakakalakad ako at nandiyan pa rin yung boses ko, sige pa rin po. So, God wants us to grow and bear fruit in our lives. So, tanungin ko na, how many of you want your faith to grow? Stronger? Taas ang kamay! Woo! How many of you pray every day? Yan ang gusto ng Panginoon. Another question po. How many of you read the Word of God daily? Amen. Excuse me. Another question. Do we remember God only when we have problems? Tanungin niyo pa uli ang sarili niyo, when was the last time you served someone else? When was the last time you served someone else? Am I growing spiritually or staying the same? If Jesus would come today, mga kapatid, are you all ready? Kailangan magkita-kita po tayo doon. Amen! Amen! So, what should we do now? Now you understand how to grow, how to attain the growth spiritually. I ask everyone to renew our heart. We will ask the Lord, Father God, help us to pray faithfully every day. Father God, help us to love and meditate your words. Father God, help us to remain connected with the Christian community. Father God, help us to serve others with love and humility. May our faith grow stronger each day, and we offer everything to you. Let's call on the choir sa kanila pong pag-awit ng Pangako Mo'y Aking Panghahawakan. Thank you for your words that you gave to us, O Lord God. And thank you for reminding us that you called us not only to believe, but to grow spiritually. Lord God, we ask your forgiveness, Lord, for the time that we are weak in our prayer life, for the times that we neglected your word, and from the time that we forget to serve others. Today, Father, we ask you to renew our heart. Help us to pray faithfully. Help us to love your word. And help us to stay connected to the Christian community. Help us to serve others with love. Lord, transform our life so we may bear fruits for your glory. May our faith grow stronger
sa araw-araw po ng aming buhay. And may our lives become a testimony of your goodness. We offer everything to you, Lord. We pray in Jesus' name. No, you can Amen. pray over In the to. name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let's call on our sister in Christ who is dedicated to serve the Lord. That every day, itong kapatid natin na to ay makikita mo na talagang remaining in Christ. Yeah, Sister Angie Mendoza. Amen. Praise mo natin ang Diyos. Bless mo ako. God bless you, dear. Na-share ko sa kanila. Nakikita ko sa iyo. Hindi ko alam sa sabihin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ako ang magsasalita sa iyo. Alam niyo ang buhay ko dito. Alam niyo ang sitwasyon na anak ko. Alam niyo kahit sa Panginoon Jesus, nagiging makatakbo ako. Dahil sa Panginoon Jesus, siya po ang natutulong sa akin, special sa pag-aalaga mo sa akin. Wala ko akong ginawang kapatid ko kay Kristo. Kundi alam na tayo gawain para magbawal ng isip. Mananalangin po ako kahit hindi ko alam ang mga anak ko, araw-araw ng kanyang buhay. Mananalangin ako sa Panginoon. Mas clear kasi yung salita mo pag may ganito. Okay, thank you, sister. Kasama mo araw-araw ng buhay. Kaya when I see the light, it's like the best for everything of my life. In order to siya kinakausap namin ang puso ko. Mga kapatid ko. Nagkaroon ko ng depression. Pinamahal niya. Anak, hindi ko pawagyan. Dahil kailangan ko sa tulungan. Iwan na siguro kaya ako gusto, each one of us right now is so blessed. Dahil meron lang these precious things. Wow! Ang Panginoon ay lagi rin ang mga putas ko. I offer him sukat ang gawin niya. Basta kami ang nalaman sila. Kaya hindi naman sila kayo ang binigay ko
patient, love, self-control, gentleness, kahit po wala sa akin, walang gagawin, hindi ko kaya sir. Wala po ang patient, hindi ko ang pag-gusto. Wala po sa my burden is light. Kaya ang kakalawa ko ako na, hindi mo